mo sa amin laging lahat. Pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo kami noon pa man. Thank you, Lord. Yes, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa mga sandali ito. Grabe na po namin sa iyong malakas sa puri, paggalang. In Jesus' name, amen and amen. 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 Praise the Lord. Glory to the Lord. Hallelujah. Ang hapon sa ating lahat. God is good. All the time. And all the time, God is good. God is so good. Yes, Grabe amen. si Lord. Yan, amen. Grabe si Lord. I-share sa inyo yung hapon na ito ay pinamagatan nating Why does God not answer prayers? Sa Tagalog, bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ibang mga panalangin natin o yung mga panalangin? Okay, tanungin natin si Eman. Ibang prayers mo hindi pa binibigay ni Lord. Yeah, Eman. Maring hindi pa panahon, ano? Pero meron pang isang dahilan kung bakit hindi dinidinig o hindi binibigay, hindi ginigrant ni Lord. Ano sa tingin niyo yon? Because of sin. Dahil sa kasalanan, no? Sa kasalanan ng tao, dasal ng dasal, pero hindi naman nagbabago. Basahin mo, Kuya Eman, yung Psalms 66 verse 18. 66, 18. Sige. Mga awit. Papatuloy. Di sana ako binibig ng ating Panginoon. Amen. Palapakan natin ang talatang ito. Sabi ng Panginoon, ang sabi ni David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Yan. Amen. So pray tayo sandali. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Hiniling po namin na samahan po kami ng banal mong Espiritu Santo sa aming kalagitnaan. Itago mo lang ako, Lord, sa iyong likuran. Sa ipong lahat ang papuri, pagsambat, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Why does God not answer prayers? Ano ba sa palagay nga natin? Bakit hindi dinidinig ng Diyos yung mga panalangin? Maraming reason bakit nga hindi sinasagot. At dahil ito ay sa kasalanan. Ito daw ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi sinasagot yung mga panalangin. Sin being the biggest reason why our prayers are not answered. Can God answer a prayer when we have not confessed sin? Sabi nga, masasagot ba ng Diyos ang isang panalangin kung hindi naman natin inaamin yung ating kasalanan? Kaya kapag tayo ay mananalangin at may hihingin sa Panginoon, una natin gagawin is magko-confess tayo kay Lord. No? Halimbawa, si Butbot, paano ka ba magdasal? Ano inuuna mo? Paano ka mag-pray? Ano yung inuuna mong sinasabi sa Lord? Sige, Bot. Sige. O, yun. Sige, ano nga? Ano inuuna mo? Nasabihin kay Lord? 3. O, ikaw, Yana. Sige, ano? Ano po, yung pagkindasal po kasi namin dati, yung una po, yung pagbibigay gabay po sa kasama namin na pamilya, tapos po salamat po, tapos sa huli po yung kasalanan po ginawa namin, tapos yung sunod po doon, yung ipapayin po namin kayo. Okay. Pwede rin yun, pero meron talaga dapat na uuna. Yana, ito, makinig ka. Alam to. Yung paano tayo mag-pray. Ano ba yung pattern of praying? Eman, ano yung number 1? Ha? Thank you. Number 1 is A, adoration. Dapat pinupuri muna natin si Lord. Adoration. Pangalawa, letter C. Ano yung C? Confession. Hingi muna tayo ng kapatawaran sa Diyos, no? Nagpapalinis muna tayo. Pangatlo, letter T, thanksgiving. Doon tayo magpapasalamat. Yung pang-apat, yung sinasabi mo, Yana,
yung hihingin mo na sa Panginoon kung ano yung gusto mo. So, nauna yung adoration pagkatapos mangungumpisal. Amen? Para pagharap natin sa Diyos, malinis ang puso natin. Amen? God, first condition is that our heart must be pure. No? Ang kondisyon ng Diyos daw ay dapat maging dalisay muna ang ating puso. Isaiah 1:15, sabi rito, God says, I will hide mine eyes. I will not hear. Hindi ko pakikinggan, no? Yung mga taong makasalanan. Ang kasalanan ng ating puso ay nagpapasara sa taingan ng Diyos at magpuputol ng lahat ng komunikasyon sa Kanya. Kaya, kailangan talaga hingi tayo ng kapatawaran sa Diyos kasi lagi din naman tayo nagkakasala, di ba? Okay, basahin mo ulit, Eman, Isaiah 59 verses 1 to 2. Isaiah 59 verses 1 to 2. Tingnan ninyo si Yahweh. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang inyong nainig. Verse 2. Ang masama Ninyong gawa. nagawa ang dahilan ng Iyon. pagtawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kahit hindi ninyo siya makita. at hindi niya kayo marinig. Palakpakan natin yung talatang yan ng Panginoon. Ilang dahilan o mga halimbawa ng mga hadlang sa panalangin. Number 1, yung unrepented sin or unconfessed sin. Yun, yung hindi pag-amin o yung hindi ka nagsisisi. Yun yung isang hadlang. Roma 3:23, sabi rito, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pangalawa, selfishness. Kung tayo daw ay makasarili, yan, nakikita ng Diyos yun. Seeking or concerning on one's own advantage, pleasure. No, yung pangit nating ugali pa na nakikita ng Diyos, yan. Hadlang din yon, yung selfishness. Ang sabi rito sa James 4:3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Hinihiling, puro material para masunod yung kanyang kalayawan. Hindi pinakikinggan ng Diyos yun. Amen? Parang yung magpupunta sa sabungan. Panginoon, magdarasal mo na yun. Panalunin mo po itong Texas ko para pag uwi ko, may pera ako. Mali yun. Mali! No? Number 3, halimbawa pa ng hadlang sa panalangin, doubt or pagdududa, pag-aalinlangan. Sabi, subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Kaya kapag may hingin tayo sa Panginoon, nagpe-pray tayo, nananalig tayo ng buo, no? Hindi tayo nagda-doubt, no? Pangatlo 'yon. Ano yung number 1? Unforgiveness sin or unconfessed sin, unrepented sin. Number 2 is selfishness. Number 3, doubt. Number 4, last but not the least, ito, pride. Yan. Yung pride natin, pagmamalaki, pagmamataas, ayaw ng Diyos yan. Hindi rin pinakikinggan ng Panginoon yung isang taong mayabang, no? Nagdarasal pero yung buhay niya, puro kayabangan. Amen? Dalawang katangian ng Panginoon ang gusto natin, ang dapat daw nating tularan. Number 1 is yung kanyang pagiging masunurin. Pangalawa, yung kanyang pagiging mapagkumbaba. Dahil ang Diyos, gusto niya sa atin, maging masunurin tayo at maging mapagkumbaba tayo. Hindi tayo mapagmayabang. Okay, ano yung 4 na yon? Na mga hadlang. Number 1 is unrepented sin. Number 2 is, ano yung number 2? Selfishness. Number 3, doubt. And number 4, pride. Amen. Alapangan natin si Lord. Conclusion. Tatandaan daw po natin na hindi sasagutin ng Diyos sa mga panalangin ng mga mananampalataya kung sila ay namumuhay sa hindi pagsisisi, sa kasalanan, o hindi nagpatawad sa iba. Kaya kailangan din talaga
pinapatawad natin yung mga nagkakasala sa atin kapag nagpe-pray tayo. Napanood niyo yung storya ni Dolphy Jr., yung kanyang patotoo? Nung time na inakusahan siya na siya ipinagbintangan na nagsunog, arson, nahatulan siya ng 20 taon yata yun o mahigit pa. Sa ang tanong ni Julius Babaw, napatawad mo na ba yung mga umakusa sa iyo? Sabi ni Dolphy Jr., matagal na nung makakilala ako sa Panginoon, ibinigay ko na sa kanila yung kapatawaran ko. At ako din naman ay humingi din ng kapatawaran sa Diyos. Kumusta na sila? Yung mga umakusa sa iyo, lahat sila patay na. Lahat yung patay na. Ang sabi ni Dolphy pa, ang tao daw, life is about forgiveness. Ang buhay daw talaga ng tao ay kailangan nandoon yung pagpapatawad. Kasi kapag hindi tayo nagpapatawad, magiging sakit natin yon, kalaunan magiging puot, no, magiging galit. Ayaw ng Diyos yun. Amen? Hingin natin ang kapatawaran sa Diyos sa ating mga kasalanan ng may kapakumbabaan. Gaya ng pagpapatawad natin sa mga nagkakasala sa atin. Kasi yun ang prayer ng Lord. No? At patuloy na nagsasabi sa talata na binabasa natin, kung kayo'y nagpapatawad sa tao ng kanilang mga kasalanan, patatawarin din tayo ng Diyos Ama sa langit. Ngunit, kung hindi nyo pinapatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa langit. Kaya't isang pananampalataya kaya't ang isang mananampalataya na namumuhay sa kasalanan o hindi nagpapatawad sa iba ay hadlang sa kanilang mga panalangin dahil sila'y nawawala ng pakikisama pagka ganon. Kaya kailangan talaga may pagpapatawad. Amen? John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So, mga pamilya, gawin natin yung kalooban ng Panginoon. Gawin natin yung gawin natin itong mga aral na sinasabi ng Panginoon para tayo ay dinggin yung ating mga panalangin. Kailangan magsisi muna tayo sa mga kasalanan natin, tanggalin natin sa ugali natin yung pagiging makasarili at yung pride natin, at saka huwag tayong magdududa. To God be the glory. Palakpakan natin si Lord. Yun. Hiling po kay Lord ng gusto natin Mm-mm. dapat po mag-confess muna po tayo ng mga sin or mga kasalanan po yung mga maling nagawa natin. Yes. Amen. And to God be the glory. Amen, amen. Ganon lang. At palaging very good ka. Alam ko, dapat po lagi po magpapasalamat kay Lord sa lahat po ng mga binibigay niya. Mm-mm. Amen. 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 Tawad kay Lord, yun yung pinaka-importante eh. Like, Mm. sabihin na natin wala ka ng pride, wala ka ng Mm. wala ka ng doubt sa puso mo. Pero kung patuloy ka pa rin gumagawa ng kasalanan, walang kwenta yun. So, Mm. Amen. kailangan mag-repent talaga tayo. Mm-mm. Sinulo na tayo. Amen. Di pakikinggan yun, pagka Kahit patuloy pa rin. makuha po lahat, yung pride, yung doubt, Mm-mm. ano pa, yung Yung selfishness. selfishness, yung confession mo, kung hindi mo naman iihinto yung buhay mo na puro kasalanan, Mm-mm. wala din. Wala lang pagpapakinggan, Walang pagbabago. Amen, amen. Kailangan tayo. Amen. Praise the Lord. Lakasan mo boses mo. Ay, kadiri ko. Hoy! Lagi tayong magdarasal para Mm-mm. Amen. huwag tayong magmamadali. Kung ano po sa atin. Yun, huwag tayong magmamadali. Kung ano yung mga inihiling natin kay Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Ate Cors. Oh. Ikaw pala. Sige. Ito, sabi ni David. David, kung
kung sa kasalanan ako'y Magpatuloy. magpatuloy. Sabi mo nga yan na magpatuloy. Magpatuloy. Di sana ako dininig ng ating Panginoon. Oo. Si David, siya ay pastol. Pastol to si David. Nag-aalaga ng mga tupa. Tapos siya ay mananamba, worshipper siya ng Panginoon. Kapag umaawit siya, si Saul yung hari, pag pinatawag siya, pag tumugtog siya, lumalayas yung masamang espiritu kay Saul. Dinilig ng ating Panginoon. Bagamat nagkasala si David, hindi siya perfecto. Pinatawad siya ng Panginoon. So, yun yung aral sa atin. Walang perfecto. Pero ang mahalaga, humihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay napakasagana ng biyaya, ng habag, ng pag-ibig sa atin. Amen. Bigyan niya na nga yung kanyang buntong na anak si Jesus Christ. So, ayan, magpapasko. Tapos sunod, mahal na araw. Isang paalala sa mga tao na mayroon tayong tagapagligtas. At ang tangi lamang na makapagpapawi ng kasalanan natin ay ang Panginoong Jesucristo. Pero kailangan nating pagsisihan, magsisi sa ating mga kasalanan. At sabi dito, yung salitang ko dito napansin, nagrema sa akin yung kung sa kasalanay ako'y magpatuloy. Yun. So, ang tunay na kung nakakilala tayo sa Panginoon, nagnanakaw tayo. Kung nakakilala tayo sa Panginoon, hindi na tayo nagnanakaw, hindi na tayo nagpapatuloy sa Kasalanan. Kaya, kung tayo magpatuloy sa kasalanan, kung tayo magkasala, Amen. yun, hindi Praise the natin Lord. babad sa ating sarili. Yes. Hindi agad natin ang tawad sa Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Bayaw. Happy face na lang. Happy face na lang. Ano ang akin na personal experience. So, marami na akong natugon na panalangin. Oo. Tinugon. Ang kalahat-lahatan, magpatuloy. Dahil talagang may mga pagkakataon, yung kasalanan nandyan, Oo. may pagkakataon, nagkakamali, Kakamali. hindi sinasadya. No one is righteous, di ba nga? So magpatuloy lang, Tuloy sa paghingi. pass, Oo. patuloy lang tayo, talagang patuloy lang tayo sa Panginoon. Panginoon, sa paghakbang sa Panginoon. Yung biyaya, kasi hindi kita Hayag natin ang Hallelujah. pananampalataya. Hallelujah, Lord. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam ko Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. gusto ko'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Off po niya. Amen. Sila po ay ma-recharge Yes, Lord. sa pag
punta sa iyo pong gawain sa pananambahan in Jesus' name. At si Chan Chan ay magkaroon ng magandang kinabukasan at di po maligaw ng landas Amen. in In Jesus' name. Lord, sa pamilya ng kuya, salamat Yes, po, Lord. Panginoong Diyos, nakaalis na po si Samuel, Yes, Lord. Malaysia. Amen. Salamat po, O Diyos. Alam po namin, O God, na ang pag-iingat mo ay na kay Samuel, Panginoon. Amen. Thank you, Lord, sa Thank you, favor mo sa kanya. Amen. O God, na meron po siyang kasama doon, Panginoon. Amen. Lord, ang aming panalangin, pagkalooban mo siya ng proteksyon, karunungan, magandang kalusugan, O God. Amen. Amen. Ng kumpag na ito. Jesus' Salamat name. po, Ama. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, Salamat po, Lord. Banal Espiritu. And Lord, special prayer kay Yes, Alpha, Lord. Anya, Kesha. Yes, Lord. Tulungan po sila sa kanilang buhay. Ano man ang kanila pong problema, Amen. Panginoon. Maraming salamat po si Adam. Trust po namin sa inyo, Panginoon. Inaangkin namin tunay. Yes, Ikaw Lord. ang aming Diyos na tumutugon sa panalangin, O God, na nagsabi sa iyong mga salita, kapag mayroon dito sa lupa, nagkakaisa Yes, Lord. ng hinihiling sa masalangit. Ano man po yun, sabi niyo, Lord, ipagkakaloob niyo po. Amen. Salamat, Lord, sapagkat naririto kaming nananalangin, nagkakaisa, at hindi higit pa po kami sa dalawa. Salamat po sa katugunan. Amen. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, we receive, We we receive, believe, we we believe. receive, we accept Accept. answered prayers, O God, in the mightiest In the name of name our Lord of Jesus Christ at gabay ng Banal na Espiritu. Pinabalik po namin sa inyong lahat ng kaluwalhatian, pagsambat parangal. In Jesus' Pangalan ni name. Jesus. Amen. 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 God be the glory. Praise the Lord. Amen. God bless.